Hindi pa man tuluyang nawawala ang ingay ng breakup ng Lizken, heto na naman si Enrique Hill sa panibagong kontrobersya. Mula sa isang relasyon na halos 8 taon tinagal, isang relasyon na hindi lang minahal, kundi naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino, hanggang sa pagiging single and ready to mingle. Ngayon, mas lalong umiingay ang pangalan niya dahil sa sunod-sunod na issue at mga babaeng nalilink sa kanya. Pero kung iisipin mo, bakit ba ganito kalaki ang impact ng bawat galaw niya ngayon? Dahil sa kung ano sila noon ni Liza Soberano, isang relasyon na halos naging blueprint ng ideal love sa showbiz. Sa loob ng 8 taon, hindi lang simpleng love team ang Lizken. Isa itong relasyon na pinanood ng publiko mula umpisa hanggang dulo. Nakita ng lahat kung paano sila nagsimula bilang magkapartner sa trabaho, hanggang sa unti-unting nahulog sa isa't isa sa totoong buhay. At habang tumatagal, mas lalo nilang pinatunayan na hindi lang ito kilig, kundi commitment. Si Enrique, kilala bilang isang lalaking tahimik pero sigurado. Hindi siya maingay sa social media pagdating sa pagmamahal, pero consistent siya. Sa bawat galaw niya, ramdam na si Liza lang ang prioridad niya. At sa dami ng temptation sa industriya, nanatili siyang loyal, isang bagay na bihira at lalong pinahalagahan ng fans. Kaya naman noong lumabas ang balitang matagal na pala silang hiwalay, hindi lang ito simpleng breakup para sa publiko. Para sa marami parang may nawalan ng paniniwala sa forever. Pero habang ang fans ay nagpoproseso pa rin ng sakit, si Liza ay tahimik nang nagmo-move forward. Sa ngayon, malinaw na kapag move on na si Liza at masaya siya sa kanyang bagong buhay sa ibang bansa. Abala siya sa pagbuo ng kanyang career sa international scene. Dumadalo sa global events, nakikipagtrabaho sa international producers, at unti-unting pinapatunayan na kaya niyang tumayo ng mag-isa. Hindi na siya nakatali sa image ng isang love team. Hindi na siya nakadepende sa tambalan. Isa na siyang independent actress na may sariling direksyon. At kung mapapansin mo, ibang aura na rin ang dala niya. Mas confident, mas free, mas buo. Pero sa kabilang banda, ibang kwento ang kay Enrique. Pero bago ang lahat, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Isang simpleng click lang pero malaking tulong yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Hindi naging madali ang pag-move on para sa kanya. Sa katunayan siya ang mas nahirapan, habang si Liza ay unti-unting umaangat sa ibang bansa. Si Enrique naman ay tila dumaan sa mas tahimik pero mas mabigat na proseso ng paghilom. Hindi siya agad lumabas sa eksena ng dating, hindi siya agad na link sa iba. At higit sa lahat, may mga senyales na hindi pa siya handang tanggapin agad ang katapusan. May mga pagkakataon pa nga na kahit hiwalay na sila, tinatawag pa rin niya si Liza na my wife. Para sa iba, simpleng salita lang iyon, pero para sa mga nakakaintindi, malinaw, may parte pa ng puso niya na kumakapit. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit ngayon lang siya unti-unting nagiging open sa ibang tao. Pero kasabay ng pagbubukas na iyon, mas lalo ring naging mapanuri ang publiko. At dito na pumasok ang sunod-sunod na pangalan. Unahin natin si Andrea Brown, ang pinakamainit at pinakapinag-uusapang pangalan ngayon. Hindi lang ito simpleng na link. Ito ay isang serye ng events na nagbuo ng matinding hinala sa publiko. Nagsimula sa mga larawan, mga candid shots na nagpapakita ng sobrang pagiging komportable nila sa isa't isa. May nakasandal, may dikit, at may closeness na hindi agad maipapaliwanag bilang friends lang. Sumunod ang mga videos na kumalat online, mga clips na nagpapakita ng relaxed at natural na interaction nila na tila hindi scripted at hindi pang publicity. Pagkatapos dumating ang mga sightings, mall sightings, magkasamang naglalakad na parang walang iniintinding camera. Spa sightings, isang setting na para sa marami ay masyadong intimate para sa magkaibigan lang. Matching hoodies, isang detalye na maliit pero para sa netizens may ibig sabihin. Concert sightings, kung saan may mga ulat na tila may sweet gestures sa pagitan nila. At social media interaction, kung saan napansin na laging nakalike si Enrique sa posts ni Andrea. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, hindi na ito iisang insidente. Isa na itong pattern. Pero sa kabila ng lahat, pareho nilang itinanggi. Kuya lang! At dito lalo nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng narrative at perception. Dahil para sa netizens, hindi tugma ang sinasabi sa nakikita.
Hindi lang dahil sa closeness, kundi dahil sa context. Una, ang consistency, hindi ito one-time thing. Pangalawa, ang comfort level. Tila ba matagal na silang magkakilala sa paraan ng kanilang interaction? Pangatlo, ang timing. Nangyayari ito habang sariwa pa ang breakup. Pang-apat, ang age gap, na para sa iba ay hindi pa rin komportable. At panglima, ang pattern ng showbiz, kung saan ang friends lang ay madalas ginagamit bilang shield. Kaya kahit walang kumpirmasyon, hindi rin nawawala ang duda. Sunod naman si Frankie Russell. Kung si Andrea Brown ay mainit na usapan, si Frankie naman ay parang isang mabilis na kabanata. Namataan silang magkasama sa Bohol. Isang out-of-town setting na mas pribado kumpara sa city sightings. Naglalakad sa beach, nag-snorkeling, at tila nag-i-enjoy sa presensya ng isa't isa. Dahil sa timing, agad itong tinawag na rebound. Pero bakit hindi ito nagtagal sa usapan? Dahil sa kakulangan ng continuity. Walang sumunod na sightings. Walang development. Parang bigla na lang nawala. At para sa netizens, kung may seryosong namamagitan, hindi ito basta mawawala. Kaya ang naging tingin, isang panandaliang distraction. At ngayon si Andrea Brillantes. Ito ang pinakakomplikadong kaso. Dahil malinaw, trabaho ang dahilan ng kanilang pagsasama. Pero sa showbiz, minsan doon nagsisimula ang lahat. Sa kanilang serye na A Secret in Prague, makikita ang panibagong dynamic ni Enrique. Mas mature, mas open, at mas willing makipag-collaborate. Sa kanilang interactions, mapa on-screen man or off-screen, may natural na chemistry na agad napansin ng fans. May mga viral moments, tulad ng pagbibigay ng bulaklak, ang kulitan sa events, at ang effortless na connection nila sa harap ng camera. Pero kahit dito, hati ang opinyon. May naniniwala na ito ay tunay. May nagsasabing trabaho lang. At may hindi pa rin handang tanggapin. Dahil sa lakas ng alaala ng Lizken. Sa dulo, isang bagay ang malinaw, hindi lang si Enrique ang binabantayan ng publiko, kundi ang kanyang transition. Mula sa pagiging isang lalaking sobrang loyal sa iisang babae, patungo sa pagiging isang lalaking muling hinahanap ang sarili sa gitna ng bagong mundo. At sa prosesong iyon, hindi maiiwasan ang duda, hindi maiiwasan ang intriga, hindi maiiwasan ang tanong. Pero marahil, ang pinakatotoong bahagi ng kwento ay ito, hindi pa tapos ang paghilom ni Enrique, dahan-dahan pa rin, unti-unti pa rin. At bawat taong dumarating sa buhay niya ngayon, maaaring bahagi lang ng proseso, hindi pa destinasyon. Kaya ang tanong ngayon, sa dami ng pangalan na naiuugnay sa kanya, may isa na bang totoo? O lahat ba ng ito ay bahagi lang ng kanyang pagbangon mula sa isang pagmamahal na minsang naging buong mundo niya? At habang si Liza ay tuluyang lumilipad sa sarili niyang pangarap sa ibang bansa, si Enrique naman ay patuloy na naglalakad, hinahanap kung saan siya tunay na masaya. Ikaw, sa tingin mo ba, sino sa kanila ang mas nakahanap ng tamang landas?